We're live again mga kaibigan. So tinapos ko yung live ko kanina 'no, dahil actually gusto kong gawan ng, ah, follow-up reaction 'tong video na 'to from, Boss MG. 'Yan, kung kilala niyo po si Boss MG, siya yung mga reactionist ng mga social media influencer at ito medyo maganda-gandang usapan 'to dahil ito ay may kinalaman sa second hand car. Ayan. Para sa mga, naghahanap ng mga second hand na mga sasakyan, gustong bumili ng mga second hand, so mag-ingat po tayo 'no, dahil kung napanood niyo yung video nung nagte-trending na si AC Garage, eto na, panoorin natin 'to mga kaibigan. Yan. So Ano what's to? up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally mabubuksan din natin in half yung utak ng mga manggagancho at mga manggagamit na ito. Mga tao na nagbebenta o tao na nagbebenta ng second-hand na sasakyan. Lunes binili, Martes ibabalik. Walang iba, kundi si The Biggest. Biggest. Eto, tawang-tawa ako dito mga kaibigan ano, pero legit 'to. Legit ho ang reaction video na 'to ni Makagago. Dahil, totoo yung mga sinasabi niya dito at dito sa video na 'to, marami tayong, matututunan, na may kinalaman sa mga second hand car. Kung gusto mong bumili ng second hand car, panoorin niyo 'to mga kaibigan, dahil i-she-share ko lang sa inyo, dahil this reaction, actually napanood ko na 'to. Ako ay agree dito sa reaction na 'to ni Makagago. Eto. Let's see. Biggest! Sariwa malamig aircon at gandang manakbo. Pa-check nyo na lang po unit, tas umalis na po kayo. AC Boy Garage. Palakpakan ang putang ng So mga kahombre ko, itong Boy AC na to ay isang influencer na nagbebenta ng mga defective na second-hand na mga kotse na meron pong 1.3 million followers sa Facebook. Sobrang Ito legit mga kaibigan, legit ano. Defective yung mga itinitinda nitong AC Garage na to. At ito ay may video, may patunay na talagang defective yung mga ibinebenta nito. So para doon sa mga gustong bumili ng second hand car, iwasan nyo to, no? Iwasan nyo tong tao na to. Baka dito kayo makabili. Naku, sakit ulo to. Eto. Sige, tuloy natin. dami mga kahombre ko. Ang content na ginagawa niya ay yung about nga sa pagbebenta ng mga second-hand na kotse. Napakarami daw kuno niyang nabentang mga sasakyan, etc., etc., etc. Now, mga kahombre ko, tatalakayin natin today kung ano pong klaseng mga sasakyan iyong ibinebenta niya. Mga kotse o sasakyan na after 30 minutes, ibabalik mo na ulit sa kanya. Dahil kailangan mong ipagawa. Kaso, eto lang po ang talo mo dyan, kahombre ko. Hindi mo na yan pwedeng ibalik. Kasabihan niya nga. Once na nailabas mo na ang kotse sa aking talyer, wala na akong pananagutan dyan. Pananagutin kita today sa lahat ng kasalanan at kasinungalingan mo. Make sure na nakahanda ang mga tissue mo. Kasi marami Naku, lagot ka dito, AC Garage. Lagot ka talaga dito. Ito legit again, mga kaibigan. Legit na legit ito. Nasa dulo ng video.
Ayan, tignan natin. Siguro kung napanood 'to ni AC Garage, baka nanginginig na 'to sa takot. Dahil ito, kung ano-ano ang pinagsasabi nito eh. Piraming luha to. At malaki-laking kahihiyan to. Kita natin na na-expose si AC Garage. Kasi meron pong mga tao na nagre-reklamo sa kanya. Bakit ganon? Bakit hindi ko na to pwedeng ibalik? Nangako ka pa naman na pagka medyo may problema, pwede namin tong ibalik. Kaso syempre, eto ang unang tanong ni Boy AC Garage. May alam ka ba sa law? Sige, tanungin kita. Kung may alam ko sa law. May nagreklamo na buyer. After ng 30 minutes of test driving ay nasira agad. Ang sagot dito ni Boy AC Garage ay, hindi na raw nila ito kasalanan. Kasi nakapirma na sila. At hindi naman daw sila pinilit nito upang bumili. Ito pa ang napansin ko sa'yo, boy. Napakatindi mong seller. Kapag may nagre-reklamo sa'yo, talagang pagsasamaan niya agad ng loob. Magaling. So, ito yung mga kaibigan. Ito yung nagtitinda ng mga second-hand car na as is per is ang waiver niya na kahit defective, kahit may sira nga yung sasakyan na ibinebenta, wala pang 30 minutes, hindi na pwedeng ibalik. So yan ang iingatan natin kapag tayo bibili ng second-hand car. Baka mamaya kung ano-anong pinapaperma sa atin, yung pala, paglabas ng garahe, sabog ka agad. Ito malaking malaking problema talaga to. Kang kupal ka. Wala po sa tama ang tao na ito. Halata na wala siyang proper directive sa negosyo niya. Alam mo sa sarili mo na defective yung binebenta mo. Huwag mo nang ibenta kasi automatically ganito ang mangyayari sa yung kahihiyan. Sobrang dami, if not everybody will come back to see you again. Kasi hindi naman tangang mga Pilipino na bibili ng isang gamit tapos hindi gumagana tas pikit mata na lang. For your information, Boy Garage, kotse ang pinag-uusapan, hindi naman cup of tea. So bakit, kasiraulo, bakit hindi pwedeng ibalik sa'yo ang defective mo na unit? Simple lang, kasi from the beginning, alam mo na may problema yung binebenta mo. And now, nakapaghugas ka na ng kamay, and then that's it, it's over. Pinapirma mo na So wala na, safe ka na. Ang hindi mo alam dito, boss, hindi... Ito yung kawawa dito, mga kaibigan. Yung nakabili. Kung hindi nyo po napapanood yung kumakalat na video, yung nabili nila dito na kotse, alam niyo kung anong papalitan? Mismong makina. Mismong makina ang papalitan. No? Which is yun yung pinakampuso ng sasakyan eh. Yung mismong makina papalitan, yun yung pinakamahal. No? So dinala yan sa mekaniko, sa ibang mekaniko, pinagawa. Then sabi ng mekaniko, palitan daw ng makina. Kaya pala, ganun na lamang itinatanggi or ayaw tanggapin nung AC Garage na to. Which is ibinabalik na nga. Napaka talaga nito. So, kayo na magsabi kung scammer ba to or ano ba? Porke pinapirma mo ng waiver ang isang tao, automatically babay na ang responsibility. Kunwari ako sa BOTY, pinagsuntukan ko yung dalawang magkabilang kampo, tas bago mangyari yon may waiver silang pinirmahan. If may mangyaring kamatayan o may mangyaring something, labas na ako dyan. If that happens, wala. Straight sa basurahan ang waiver. It's the same thing dito sa tao na ito. If ever na masira ang kotse sa expressway, biglang nawalan ng preno, biglang nagkandaleche-leche talaga, sumalpok siya somewhere, nawalan ng control. Epekto pa ba yung tinatawag mo na waiver? Siyempre hindi. Rekta ka na, boy, sa kulungan. For your information, LTO, sana nakikinig kayo dito.
dapat lang baguhin nyo itong sitwasyon na to. Kasi, ayun. So, shoutout daw sa LTO. At ito na nga yung iniintay natin dito, mga kaibigan. Damay pati yung mga iba pang nagtitinda ng mga second hand na sasakyan. Kasi ito ba namang si AC Garage na to, no? Isipin natin, nagtitinda siya ng mga defective na mga sasakyan. Which is, paano kung yung nakabili ay walang knowledge sa sasakyan at ito'y ginamit. At ito pa matindi, sasabihin ng AC Garage na to, nasa maayos na condition, pwedeng gamitin. Paano nga ito sinasabi ni Makagago, ni Boss MG na paano kung mawala ng preno? At ito ang ano dito, no, mga kaibigan, ayon sa batas, sa law na inilatag dito ni Boss MG, kahit nagpapirma ka ng waiver, as is per is man yan, wala nang balikan, no? Pag na-aksidente at may mga na-involved na may mga casualty or na-injury or sabihin na natin na dedo, so hindi effective, walang effective yung waiver na yon at mananagot talaga si AC Garage dyan. Ito. Huwag nyo dapat pinahihintulutan yung mga tao na ganito, na nang-i-scam ng mga buyer nila. Maibenta na lang sa napakababang presyo, okay lang sa kanila. Basta ang mahalaga, madispatch na, madispose na nila yung sasakyan. Hindi nila iniisip yung health and safety ng bumibili. That's the problem. Isa pa, hindi daw po ito humaharap itong tao na ito. Kapag meron dalang mekaniko yung bibili, matalino siya talaga. Kasi alam niya, andali mga kahombre ko maispatan agad ang mga problema, lalong-lalo na kapag malupit na mekaniko ang dala mo. So, hindi yan mangyayari kasi hindi nyo siya makikita. So, hindi siyang haharap, mga kahombre ko. Hindi gagana yung mga sales stock niya na good condition yan. Running yan. Ayun, mga kahombre ko, running 10 minutes tapos wala na, sira na yung kotse. Hindi ito pwede. Dear LTO, huwag nyo pong pababayaan, huwag nyo tigilan sa pagmamata nyo itong tao na itong mga taong alam nyo ba, mga kaibigan, kaya ko po i-share din tong video na to, reaction video ni Boss MG, ni Makagago, dahil gusto ko lang din i-share para maraming makaalam nito. Kasi isipin mo, itong AC Garage na to, napakaraming followers pala nito sa Facebook, almost 1 million. So marami to pwedeng mabiktima ng kanyang mga itinitinda na mga second-hand car. Papaano nga kung yung nakabili nito ay na-aksidente? No? Kawawa naman yung mga followers niya. So, kaya ko ito i-share. Kaya ko ito ginawa ng video. Baka isa sa inyo, sa mga followers ko, ay followers din ito. At kayo ay naghahanap ng second-hand car. So, iwasan nyo na. No? Iwasan nyo na po. Kung kayo ay bibili, doon kayo sa mga trusted na mga nagtitinda talaga ng second hand. At magdala po kayo ng mekaniko, legit na mekaniko. At ito nga sa AC Garage na to ay galit daw sa mga mekaniko to talaga. Siyempre, sira ba naman yung itinitinda niya? Hindi siya nga mabibilhan pagka nakita ng mekaniko. So anyway, ito yung dito sa pinakang last part ng video na to ay ito yung pinaka nakakaano talaga mga kaibigan, nakaka-shock. Tulad dito AC Boy, AC Garage o AC Boy, ewan ko. Kasi this is a danger sa ating mamamayan. Mamayan yan dahil sa kagustuhan ng hinayupak na ito na makabenta lang, hindi niya na iniisip na what if magkaroon ng major incident. Hihintayin niyo pa ba yon? LTO, dapat to ginagawa nyo ng aksyon. Because it's not gonna be good kung sakali na magtutuloy-tuloy ang negosyo ng hinayupak na to kasi ang benta niya ay nasa sobrang babang presyuhan. Napakababa po ng presyuhan ng tao na ito. Ganun po ang kanya. This is Annie.
Annie loves cleaning her plate. So guys, sa presyo pa lang no, ni AC Garage ay magtaka na tayo kung sobrang napakababa at sasabihin niyang good condition, second hand, magtaka na po kayo diyan. Unang-una, tinignan ko din yung kanyang page. Yung kanyang mga naka-display, yung mga kanyang itinitinda, tansya ko ay almost 10 years na yung mga edad ng kanyang itinitindang sasakyan. Ang sasakyan mga kaibigan, kapag nag-edad yan ng mga 10 years above, actually may mga lumalabas na yan na depekto. Hindi natin masasabi kung saan, pero may mga ano na yan, sigurado yan. Kasi gamit na yan eh. No, lalo na yung mga old model na itinitinda nito ni Ace Garage. Kaya nga ito, LTO, no, kinocall out ni Makagago, ni Boss MG, dahil hindi naman nga talaga safe dun sa mga bibili at makabili dito kay AC Garage. No? So, sige, continue natin. Kanyang bentahan, kaya ang dami niya agad nabibili. Ayun nga lang, unfortunately, kita nyo, quality zero. Eto pa, mga kahombre ko sabi niya, may karanasan daw siya ng ganyan. Yung tipong nagre-reklamo pa daw siya sa pulis, barangay o korte, wala pong nangyayari. Magaling kang kupal ka. Sabi sa batas. Eto, biglaan to, sabi sa batas. If a defect in the second-hand item was not disclosed by the seller and it... Eto guys, eto mga kaibigan. Pakinggan natin itong mabuti, ano? Kasi this is a law na binabasa ni Boss MG regarding sa second-hand na sasakyan. So, panoorin nyo ito na mabuti. Renders the product unusable or significantly diminishes its value, the buyer may have the right to either withdraw from the contract, rescission, which would involve returning the item and receiving a fund, or demand a proportionate reduction in the price. Ayan ang sabi ng batas. Now, nag-iimbento po itong hinayupak na ito ng kanyang sariling batas. Kasi alam nyo naman, kapag ang Pilipino nasabihan mo ng ganyan, automatically, ganun pala. Huwag kayong bibitaw sa ating batas. Maniwala kayo, ipaglaban nyo ang tama. Huwag kayong matakot. Huwag kayong maniniwala kahit kanino. Just believe in yourself. Do what is right and best for you. Knowledge is the key. Magbasa kayo. Mag-research ka sa Google. Totoo ba na ganito? Makakatulong yan sa'yo. Sa barangay, walang nangyayari. Sa polis, walang nangyayari. Sa korte, walang nangyayari. Sigurado ka ba? PNP, mga barangay, totoo ba na wala kayong kwenta, sabi nitong tao na ito, na pag... Ito, gigil na gigil dito si Boss MG, mga kaibigan. Ano? Dahil kitang-kita, no, ang pagka-scammer nitong si AC Garage na to, no? Lantarang ini-scam yung mga buyers ng kanyang mga sasakyan. So tayo naman na mga bumibili, yun na nga, kapag ka sobrang baba ng presyo, good condition, no? Hindi transparent yung mga issue, no? Walang binibigay na issue, 10 years ago, pataas na edad ng sasakyan, magtaka na po kayo dyan. Sigurado yan, sakit ng ulo po yan. Huwag po tayong bibili, lalo dito sa AC Garage na to. Yan. Pumunta sa inyo, hindi nyo naman dinidinig, so binabaliwala nyo lang. Totoo po ba to? Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Pwede ba natin ipacheck tong tao na ito? Kabado ka na. Man, mag-ingat ka. Akala mo hindi gumagana ang batas. Akala mo lang yon.
Wait and see, man. Wait and see. Akala mo yun, ha? Ikalawang reklamo. Sabi na naman po dito, ni Boy Good Condition. Itong second-hand car daw na binili nitong tao na ito, nasa super good condition, mga kahombre ko, ha? Good condition. Pag napaandar nila, kahit hindi pa nila natetest yung lahat. Kumbaga, pag nabili mo na talaga sa kanila, yung buyer na mismo ang mananagot sa kung ano mang mangyari. Same exact thing as sa nangyari doon sa unang video. Kasi mga kahombre ko, ganito ang kanya. Once na lumabas na to sa talyer niya, tapos na, I'm done. May waiver tayo. Pag nasira yan, pwede ka naman bumalik dito. Check ng mekaniko ko, pero sa'yo na ang pyesa. Amen! Palakpakan na po, tanginag yan. Ang talino mo! Napaka-legit talaga nitong si AC Garage. Napaka-legit na scammer talaga nito. Ay, nako. Sa waiver pa lang, wala na. Grabe! Totoo ba na may ganitong taong gantong mag-isip na klase ng tao? Sobrang tindi ng pagkadugas mo, boy. Kakaiba ka. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na karipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Na bumili ng sasakyan. And unfortunately, kita mo dito, yung check engine, mga kahobre ko, nilagyan ng electrical tape. Eto guys, ito, yan, ito. Pakita ko lang sa inyo, no. Eto, kung ikaw, buyer, ay wala kang idea sa kotse, at dito ka kay AC Garage pumunta, eto, tignan natin, no. Itong dashboard na to, ng kotse, diyan natin makikita yung mga indicators ng mga sasakyan, na which is, yan yung magsasabi kung ano yung depekto or may sira sa kotse, sa sasakyan. Isa na yung check engine na binabanggit ni MG dito, no. Ngayon, yung check engine kasi, marami pwedeng panggalingan yan kung ano yung may sira. Pwedeng sa makina, sa mga fuse, connector, wirings, harness, marami pang iba. Ngayon, ang ginawa kasi dito, yung indicators dito na engine check ay nilagyan ng electrical tape, yung kulay black. Which is, yung dashboard kasi na to ay itim na itim talaga din. So halos kapareho lang kakulay ng electrical tape. Ngayon, ang ginawa, yung mismong dashboard, nilagyan ng electrical tape, yung portion ng check engine. So, si buyer, since walang idea, binili niya. Yun pala, may check engine nag-a-appear, hindi lang makita dahil sa natakpan or intention na tinakpan ng electrical tape. So, hindi talaga makikita. Ngayon, nung ginamit na nung nakabili, doon niya na-realize na tika lang, parang may something na kakaiba sa dashboard. Yung pala may electrical tape. Doon na-notice nung nakabili na may check engine nga umiilaw. Tinakpan ng electrical tape. So matindi talaga to. Matinik tong si magulang to si AC Garage. Ito, panoorin natin to. Sa dashboard po, nilagyan ng electrical tape yung check engine. Siguro yung buyer hindi na nakita. Oh my God, 3 days pa lang daw po yung kotse. Sobrang dami ng problema. At lagi niya pong sinasabi, mga kahombre ko, sa ganyang kaliit na halaga, hindi ako makakapayag na masira ang pangalan ko sa halagang ganyan. Anong tawag mo dito? Nilagyan mo electrical tape para lang maitago mo yung check engine. So ngayon pa lang, wasak na yung pangalan mo. Could you imagine? Ibebenta ba namin ng isang sasakyan kung alam namin nga abuti sa inyo at ikakasira namin? Dahil sa kalokohan mo na yan, niloloko mo yung sarili mo. Hindi mo ba alam na ipopos ka nito? Tag-ina na lang kung electrical tape. What the fuck, man? Yung check engine kasi sa mga hindi nakakaalam, yun yung lumalabas kapag ka may problemang matindi, malala yung kotse mo. Mawawala lang yon once na solve yung problema. So imagine nyo, pag lumabas yung check engine, delikado tayo dyan, mga kahombre ko. Sa lahat ng mga motorista na lumalabas yung check engine, putya, kabado ka agad nun. Eto pa,
binili mo na may check engine. Kung sakaling wala, hindi naka-electrical tape to, for sure mga ka-hombre ko, maitatanong nyo, ano, ba't ganyan kang katanga? Hindi mo chinek yung check engine bago mo bilhin? Kasi mga ka-hombre ko, makikita nyo po dito sa dashboard, yung mga butas na ito, nandun nakalagay yung check engine. Siyempre, kung sa nude eye, talagang inutakan kayo ni Boy Garage. Nilagyan nyo na para hindi nyo kita, di ba? So, black on black. Hindi na siya kita. Nako, oh my God. Nakita niya lang nung medyo paangat na po yung electrical. Guys, delikado. Yung check engine po pwedeng cam belt issue. Yung check engine po pwedeng engine issue. Yung check engine minsan pwede ring, yung sa ganon, yung sa manubela, yung mahaba dito, pwede kang mawala ng control. Yung cam belt mo maaring maputol. Tumirik ka somewhere. This is super dangerous para sa driver at sa buyer. AC boy, man, anong ginagawa mo sa buhay mo? Kung gusto mong madedo, mag-isa mo na lang, huwag ka mandamay. Kumita ka lang, tatangahin mo yung mga buyer mo, AC. Siyempre, mga ka-hombre ko, hindi naman po lahat alam yan. Hindi lahat ng tao alam kung ano yung check engine, kung ano yung ganito. Hindi. Yes, tama nga naman si MG dito, no, mga kaibigan. Lalong-lalo na po yung mga newbies sa sasakyan or mga bagong may-ari lang, no, bagong nakabili or may mga aspiring na gustong bumili ng mga sasakyan na hindi makabili ng brand new, kaya lang ay second hand na sasakyan. So, papaano yung mga ganong tao na walang idea sa mga ganyang problema? So, safety na kasi yan ang pinag-uusapan yan Pag nabili nyo dito kay AC Garage, yung mga defective na mga sasakyan, delikado ho kayo sa biyahe. Iwasan nyo na ho itong tao na to, no? Iwasan nyo na to dahil kita naman sa video na hindi maganda. Samantala niya kayo. Huwag kayong pumayag na ganyan, please. Eto pa po, yung pinakamalala. Boss, paano naman kami uuwi ng Isabela? Boss, online ka naman, maawa ka naman sa amin. Kanina pa kami dito, ang layo ng travel namin, boss, para lang makakuha ng unit mo. Eto sagot niya. Tingnan nyo mga ka-hombre ko, gano'n to kabastos ha. Kuha ka lighter, boss, sindihan mo. See? Most likely, itong tao na to was super tired nung nangyari to. Pagod na to. Kaso, AC, alam mo kung ba't ka napapagod? Kasi sobrang palpak nung mga binebenta mo. Pero alam mo, sobrang Need a break? Try Kinder Chunky. Biscuit crumbs on a milky heart. Thin chocolate strip. Crunchy cocoa wafer. Kinder Chunky. Unplug your mind. Ganda magnegosyo ng ganyan. Lalo na kung sobrang tuwid at tapat ka sa mga tao, sigurado mag-e-enjoy ka dyan. Kasi puro pasasalamat lang ibabalik sa'yo. Pero in this case, you know from the start na nanloloko ka, pero ibebenta mo pa rin. Kasi ganun yun, magbebenta ka pa rin. Kita mo naman kung anong nangyayari at mangyayari. Talagang puro reklamo. Kasi yung sagot mo dito, pambastos. Pagod na sa sobrang dami ng reklamo, ayan na lang sinagot mo, kuha ka lighter, boss, sindihan mo. Pambabastos ng tao yan. Kayo ba, bibili pa ba kayo sa gantong klase ng tao? Yung tipo ng taong sobrang manloloko? Eto pa, meron ditong napakatalinong netizen. Babasahin ko to sa inyo, mga ka-hombre ko. Mahalaga to. Sir, regarding po ito doon sa video mo po about sa as is where is received in good condition, kahit magreklamo ka pa sa barangay, police or korte, hindi yan papansinin. Marami tayong matututunan dito. Pakinggan natin ang netizen na ito, okay? Sorry sir, pero I doubt na walang papansin na authorities dyan sa practice mo ng pagbebenta ng second-hand units. Unang-una sir, napaka-deceptive ng ginamit mong word sa contract mo, received in good condition. Ano po ba ang definition ng good condition para sa'yo? After ilabas ng buyer ang unit sa kasa mo, ay automatic wala ka na agad pananagutan? Patay ka ngayon! Nagbigay ka po ba kahit 2 days or 3 days or 5 days warranty for second-hand units? Same day,
pauwi ng pinanggalingan nilang probinsya ang bumili. Itinirik na agad sila. Wala kang pananagutan dahil dyan sa napaka-deceptive mong contract. Diba? Yan din yung sinabi ko kanina. Hindi lahat ng contracts ay valid agad. May ibang contracts na voidable. Legit, binasa ko sa inyo kanina. Dahil mapanling lang ang mga nakalagay. Hindi mo pwedeng i-example ang pagbili mo ng 350k na Ford Ranger sa buyer dahil ikaw ay nagnenegosyo. Hindi po pwedeng ipasa mo sa buyers mo ang suffering mo sa negosyo mo dahil unang-una ikaw ang nag-take ng risk para sa negosyo mo. Dagdag ko, bakit mo ibabalik sa mga buyer mo ang ni-risk mo? Do they deserve to risk too? Kasi maaapektuhan lang sa mga pinaggagawa mong kabulastugan yung ibang mga shops, yung ibang mga kasa na nagbebenta ng mga second-hand units. Kasi dahil sa mga tolongges na tulad mo, mawawalan sila ng trabaho, mawawalan ng respeto, mawawalan ng tiwala ang mga tao. Samantalang pwede naman sana na magbenta ka ng tama tulad ng iba. Diba? Nagtatrabaho sila ng tama. Yung tipong meron pa nga yan, mga palugit eh. Meron sila 1-month warranty. Kasi syempre, mga kahombre ko, sure na sure sila na okay yung unit nila. Ganun ang mga legitimate na seller, mga kahombre ko. Kung ganyan pala ang argument mo, sir, ay pwede palang mag-buy and sell ng mga sira-sirang unit. Palalabasin na good condition, then kapag nagkabayaran, nagkapirmaan na ng kontrata at nailabas na ng kasa mo, ay wala ng pananagutan. Trust me, sir, kung nakalusot ka sa ganon, ngayon, sobrang swerte mo. Bigyan mo man lang ng days or a week of warranty. O, di ba? Yan din sinabi ko. Para may peace of mind sila pag uwi. At ito, mga kahombre ko, medyo seryoso tayo dito. Now I felt bad. Isa to sa mga kahombre ko na nagreklamo sa akin. Boss MG, sabay mo na yan para wala nang maloko yan dalawang yan. Boy AC Garage at Jamalix. Para sana sa tatay kong may stroke patient. Para may service man lang kami kapag mag-check up siya. Kaso nadali, pati yung panggamot niya sa pagpapagawa ng kotse nilang sira-sira. Ipakita po natin ang... Guys, panoorin natin to kasi mahalaga to. Maaaring ma-experience nyo or maaaring dahil napanood nyo na to, hindi na kayo makakabili sa taong to. Kung kayo ay naghahanap ng mga second-hand car na mura. So, eto, panoodin natin to. Ng video ni tatay in 3, 2, 1. Ulo ha, ulo. Di ba, Boy AC Garage? Kita mo kung gaano katinding aberya yung ginagawa mo sa mga buhay ng mga Pilipino, sa mga buhay ng mga tao na nagtitiwala sa'yo. Kotse yan. Mahalaga yan. Sa panahon ngayon, kung wala kang kotse, hindi ka makakalakad ng ayos. Hanggang kailan ka man loloko ng mga tao. Gigil na gigil ako sa'yo. Ito sa totoo lang, mild pa to sa lagay na to, mga kahombre ko. Paano kung nawala ng buhay? Paano kung nabangga na aksidente dahil sa faulty mo na nasasakyan? Kailan nyo nabili to, kuya? October 9. Kanino na po binili yan? Boy AC Garage. Papalitan po yung mangyari doon, papalitan yung makina niya. Oo. So hindi naman makatarungan yon. Binili nila 7 days pa lang, tapos sabihin wala nang warranty. 160 to. Ano masasabi mo doon kay Boy AC Garage? Scammer yun. Scammer siya. Kung gusto nyo bumili doon, wag na kayo bumili. Oo, ayun. Ito mangyayari sa inyo. Ayun. Pag nabayaran mo ngayong araw na to, pag nilabas mo na sa garahe nila, kahit ngayong araw na to, kahit isang oras lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Ito po, ito yan may-ari po. 7 days pa lang nila nabili. Ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tolpo? Yun ang sabi. Kahit pa daw magreklamo kay Tolpo. May video kami dito. Patag nga na lang si Mr. Rapi Tolpo. Kaya si gawain ni Boy AC Garage. Dami nagreklamo diyan na kapag binibili daw yung kotse, wala na daw warranty. Ito 7 days pa lang to, ayaw ipapalitan makina, blue buy. 1 lakh. Good fucking vibes. Yun.
Yan. Siya nga pala mga kaibigan, again, this video ay gusto ko lang i-share sa inyo dahil baka may mga followers dito natin na naghahanap ng second hand na mura. So, ito yung iiwasan nyo na tao. Yan. AC Garage. Although napakaraming followers to, kawawa naman yung followers nito. At saka yung mga nakabili sa kanya pala. Actually, maraming nagre-reklamo. So, iwasan nyo itong tao na to and hanap na lang kayo ng mga legit na, huwag kayong magmadali pag lalong-lalo na second hand car yung gusto nyong bilhin. Huwag kayong magmamadali. Kasi sakit ng ulo po yan. Lalong-lalo na yung mga sasakyan na almost 10 years na ang edad. So may mga sakit na po yan na hindi po natin alam, na hindi sinasabi ng ibang mga nagtitinda ng second hand car. So yun lang mga kaibigan and have a good night. See you on the next live. Bye-bye.